Anong kalagayan? Nang dumating ako, nakahiga na siya dito. Sabi ng mga pasyente. Bigla na lang siyang nagpakita sa ospital namin. Kasabay ng kidlat na bumaba mula sa langit. Bumaba mula sa langit, nakangiti ka ba? Talagang nakita ng ilang tao. Kung mga baliw kayo, maniniwala kayo. Sige, sige, sige. Umalis na kayo pabalik sa mga kwarto nyo. Dapat ito ang gamit niya. Una natin siyang i-keep. Walang malala. Pero ano ang nangyari sa dugo niya? Ito ba ay isang aktor sa pelikula? Ang gwapo talaga. Dapat talaga siyang napakagwapo. Kapag nakakita ka ng ganitong klase ng gwapo, hindi na masakit ang magbantay sa gabi. Kang Yan, sayang naman na naging magkapatid tayo ng libu-libong taon. Ngayon, kahit utang na loob na gamitin ang Jade Pendant, itong maliit na hiling. Ikaw pa ang paulit-ulit na tumanggi. Kang Yan. Ibigay mo ang Jade Pendant. Yan Li. Alam ko na gagamitin mo ang Jade Pendant para makabalik sa nakaraan, para iligtas ang iyong asawa, ang kapangyarihan ng Jade Pendant na nakalipas, kasalukuyan, at hinaharap. Hindi dapat gamitin ng basta-basta dahil sa sariling pagnanasa. Hindi ko maibibigay sa iyo ang Jade Pendant. Ngayon, naranasan mo na ang kalamidad mula sa langit, nawala ang iyong kapangyarihan. Huwag mong sisihin ako sa pagkuha sa iyo sa kahinaan. Huwag. Ikaw. Gising ka na. Saan ito? Kumusta? Gising ka na sa wakas. Matagal kang natulog. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ako ang iyong nurse sa duty. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ako ang unang nakakita sa kanya. Ako ang mag-aalaga. Ako ang mag-aalaga. Ikaw, Wang Yun, gusto mo pa ring makipag-agawan sa akin. Ay. Miss, pakisuyo. Saan po ito? Pakisuyo. Miss. Ito ang ikalimang pampublikong ospital. Ano ang pangalan mo? At bakit ka nawalan ng malay? Sa harap ng aming ospital. Ginoo. Oh. Ako si Kang Yan. Isang tagapagsanay mula sa Kunlun. Tungkol sa kung paano ako naparito. Hindi ko na rin matandaan. Ang mga tagapagsanay sa Kunlun. Mukhang gwapo ang taong ito. Pero hindi masyadong matalino. Tama nga. Baka akala niya. Siya ay isang aswang o ahas na espiritu. Ako nga po ay. Nang nag-aral ng 10,000 taon na siyam na buntot na fox. Kaya niyang sabihin ang mga bagay na ayaw kong pakinggan. Ang mundong ito ay talagang nababaliw na. Sa ospital ng bayan, hindi ko kayang aminin ang itsura. Isang tipikal na senyales ng delusyon. Mukhang kailangan kong sumunod sa kanya. Una, pakalmayan ang emosyon. Ikaw pala ang siyam na buntot na fox spirit. Talagang swerte. Nangongolekta ng esensya ng araw at buwan. Hindi ba mahirap mag-ensayo? Kahit na hindi madali ang pag-aaral. Ngunit tanging sa pamamagitan ng mahirap na pagsasanay, maaari mong mailigtas ang lahat. Tama ba, Ginoo? May kailangan pa akong gawin. Babalik na ako sa Kunlun. Salamat sa inyo sa pagligtas sa akin. Balang araw, tiyak na magbabayad ako. Palem. Kakaiba. Bakit nawala ang aking kapangyarihan?
May barrier ba dito? Sobrang seryoso ng sakit. Kailangan munang ma-stabilize siya. Miss, alam mo ba kung paano maalis ang hadlang na ito? Paano nga ba maalis ang hadlang? Ginoong siyam na buntot, tingnan mo yan. Siyam na buntot na Diyosa pa. Ako pa ang nagwagi sa guro. Talagang magaling si Dr. Ann. Sa ilang sandali lang, naayos na ang tao. Siya nga. Ito ay isang tipikal na kaso ng delusyon. Mukhang kailangan ng kumpletong pagsusuri sa katawan. Habang hindi pa siya nagigising, dalhin na natin siya. Talagang kahanga-hanga ang hadlang na ito. Katatapos ko lang tumingin. Hayaan mong mawalan ako ng malay sa isang iglap. Kakatapos ko lang mag-iniksyon ng sedative. Paano nangyari yun? Miss, kanina ay itinuro mo ang direksyong iyon. Iyon ang paraan para makaalis. Hindi. Nabaliw ka na ba? Hindi mo ba nakita na salamin yan sa harap? Hello, Xiaoqing. CIU. May dinner tayo mamaya gabi. Nandito ka pa ba sa ospital? Sasamahan kita. Kasanayan sa pagpapadala ng isip. Ikaw rin ba ay isang mambabatas? May pasyente kaming dumating sa ospital. Medyo mahirap ang kaso. Ay, mukhang mahuhuli tayo sa pag-uwi ngayon. Pasensya na, CIU. Sige. Magpakaabala ka na lang sa iyo. Pagkatapos ng trabaho, ipaalam mo sa akin. Padadalhan kita ng pagkain. Sige, okay. Sige, magtatrabaho na ako. Oo. Si Dr. Ann ay sobrang abala araw-araw. Walang problema si Ginoong Sia. Ginoong Sia, mahigpit kaming hawak ni Dr. Ann sa kanya. Paano pa siya pwedeng magreklamo? Nabalitaan ko na sa ilang araw. Magpapakasal na kayo ni Boss Sia. Hindi pa nga ako nakapagbati. Ayaw ko na nga magbati. Pagdating ng araw, kayong dalawa, magbigay ka pa sa akin ng konting pambili. Hindi ka mawawala sa akin. Tama. Nasaan na ang jade pendant ko? Anong nangyari sa'yo? Nasa kanya ang jade pendant. Binibini. Ibalik mo ang jade pendant sa akin. Kakakolapse mo lang kanina. Itong jade pendant, ako na ang mag-iingat nito para sa iyo. Narito, para sa iyo. Gusto mo ba? Sumunod ka sa akin. Kung gusto mo ng jade pendant, pumasok ka. Hoy. Sige. Baka delikado ang ilabas siya ng basta-basta. Maaaring makapinsala sa lipunan. Hayaan mo munang manatili siya sa kwarto. Maghanap ng paraan para makontak ang pamilya niya. Kung talagang hindi kaya, mag-report na lang. Hayaan si X ang humawak. May kailangan akong gawin. Aalis na ako. Paano naging hindi epektibo ang jade pendant? Nasa jade pendant, ang amoy ng dalagang iyon kanina. Hindi ba't ang pagkakataon na makabalik sa Kunlun ay nasa kanya? Sa wakas tapos na ang trabaho. Sobrang pagod na ako. Ikaw. Siyam na buntot na fox. Ngayon, hindi ka ba dapat nasa ospital? Bakit nandito ka? Bigla kang dumating sa bahay ko. At ikaw rin. Paano ka nakapasok? Sumunod ako sa jade pendant. May koneksyon ng espiritu ko sa jade pendant. Sa lugar kung nasaan ang jade pendant, maaari akong mag-teleport. Hindi mo ba ibinigay sa akin ang jade pendant? At mayroon. Teleportasyon. Pumasok ka sa tahanan ng mga tao. At sinasabi mo pang may teleportasyon. Ikaw. Ngayon, lumabas ka. Kung ayaw mo sa sinasabi ko. Baka naman, silipin mo ang bag mo. Tingnan mo kung nandoon ang jade pendant sa bag mo. Bakit nandito?
Ikaw, kailan mo inilagay iyon? Ang jade pendant ay nakikilala ang may-ari. Hindi ko kailangang ilagay. Sasama ito sa iyo ng kusa. Hindi matukoy ang kwintas na ito. Anong laro ang ginagawa nitong tao? Kahit hindi ko maintindihan. Ano ang layunin niya sa pagsubaybay sa akin? Gusto ba niya ng pera o ng pag-ibig? Umalis na muna tayo at mag-report. Kung gusto kong makabalik sa Kunlun, kailangan ko ang tulong ng dalaga. Anong Kunlun? Anong amo? Pwede ka bang magsabi ng kahit anong? Maiintindihan ko. Binibini, tunay akong mabuting tao. Hindi ka naman masama. Pumasok ka sa bahay ko. At hinahawakan pa ang kamay ko. Yung maliit na bakal sa kamay mo, ay nakakatuwa. Bakit? Gusto mo bang magtago sa ilalim ng aking mga mata, at gumamit ng lihim na komunikasyon? Ay naku. Mabuti ang seguridad ng komunidad. Hindi siya makakapasok sa pangunahing pintuan. Mas lalong hindi sa bintana. Ika-28 palapag. Baka siya talaga ay isang siyam na buntot na fox. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Ang king, kailangan mong maniwala sa siyensya. Dalaga. Tanungin mo lang kung ano ang gusto mong itanong. Ikaw. Paano ka nakapasok? Bagamat medyo mataas ang iyong tahanan, mayroon ding transparent na barrier. Pero gusto kong makapasok. Talagang madali lang. Medyo mataas. Ito ay nasa ika-28 palapag. Ayos lang. Hoy, Xiaoqing, nandito na ako sa harap ng bahay mo. May dala akong merienda para sa'yo. Buksan mo ang pinto. Yung si Xiaoyu, sa totoo lang, nag-overtime ako ngayon at wala sa bahay. Baka, mas mabuti pang umuwi ka na. Wala sa bahay, pero nakabukas ang ilaw sa bahay niyo Sa totoo lang, kakauwi ko lang mula sa trabaho. Pero parang medyo pagod na ako. Gusto ko nang matulog. Pwede bang? Ipasa mo na lang ulit sa ibang araw. Palagi kang abala araw-araw. Hindi regular ang pagkain mo. Paano ka magpapakasaya kung hindi ka kakain? Nasa pintuan na ako. Buksan mo naman ang pinto. Kung makita ni Xiaoyu, may ibang lalaki sa loob ng bahay. Sa gitna ng gabi, isang lalaki at isang babae. Hindi ito maipaliwanag. Mas mabuting itago na lang ang asong gubat na ito. Oy, dalaga. Ano bang ginagawa mo? Dito ka sa silid na ito. Manatili ka ng maayos. Binalaan kita. Huwag kang maglabas ng kahit anong tunog. Basta't susundin mo ako. Ihahatid kita pabalik sa Kunlun. Xiaoyu, bakit ang pangit ng kulay ng mukha mo? Nakahawak ka ba sa malamig na panahon? Wala. Ako nga. Kamakailan lang ay abala sa paghahanda ng ating kasal. Dagdag pa ang overtime. Medyo pagod na ako. Mahirap talaga. Baka mas mabuti kung ang kasal ay ipapaubaya na lang natin sa planner. Sa ospital, mag-leave ka rin ng ilang araw. Magpahinga ka ng mabuti. Hindi naman mahirap. Aking sariling kasal. Gusto ko pa rin ako ang magdisenyo. Xiaoyu, hindi mo alam kung gaano ako ka-excited sa araw na ikakasal ako sa iyo. May iba pa ba sa bahay ninyo? Paano pwedeng ganun? Yung ilaw lang ang nahulog. Ayusin ko mamaya. Xiaoqing, palagi kang ganito, walang pakialam. Sabi ko na sa'yo ng maraming beses. Dapat mong suriin ng maigi ang mga bagay. Dapat mong siguraduhing maayos ang pagkakabit. Naiintindihan ko. Kakatapos ko lang mag-overtime kamakailan. Sobrang pagod na talaga ako. Gusto ko nang makapagpahinga ng maaga. Hindi na kita iistorbo. Talaga bang okay ka lang mag-isa sa bahay? Kung hindi ka talaga maganda ang pakiramdam, tawagan mo ako. Sige, mag-alala ka lang.
Walang problema, walang anuman. Umalis ka na muna. May dala akong merienda sa gabi. Kainin mo talaga, huwag kang magugutom. Ay, uuwi na tayo. Palem. Hindi ba't sinabi kong huwag kang gumawa ng ingay? Anong ginagawa mo? Nagtataka lang ako tungkol sa bagay na iyon. Hinawakan ko lang ng kaunti. Pasensya na. Bakit ka pumasok sa bahay ng iba? Sinira mo ang aking lamp. Ngayon, gusto mo pang kumain ng aking pagkain. Babae, may lason ng pagkain na ito. Sinasabi mo ba na pinapahiran ako ng lason ng aking fiancé? Ngunit naamoy mo lang ng kaunti. At natuklasan mo na ang pang-amoy ng fox ay talagang matalas. Bigla na lang siyang pumasok sa bahay ko at humingi ng tulong para makabalik sa Kunlun. Ngayon, sinasabi na si Xia Yu ang naglagay sa akin ng lason. Talagang delikadong tao ito. Kailangan kong madaliin siyang ipasa sa pulis. Ayaw mo bang bumalik sa Kunlun? Sige, ihahatid kita pabalik ngayon. Tara na. Sumakay ka. Ano ito? Ito ang aking sasakyan. Ginoo ng 9 na buntot na rusa. Magsakay na po kayo sa sasakyan. Tatawagan ko lang sandali. Babalik na ako sa Kunlun. Ihatid niyo ako pabalik sa Kunlun. Oo. Sige. Halo. Kailangan kong tumawag ng pulis. Sige, dadalhin ko siya agad. Okay. Palem. Ngayon, dalhin na siya sa istasyon ng pulis. Sana hindi magduda ang asong ulol na ito. Giliw. Ngayon, ang Jade ay nabasag na. Nawalan ng kapangyarihan. Hindi pa rin makalipad sa ulap at maglakbay sa himpapawid. Kaya kailangan mo pa rin akong ihatid. Pagbabalik ko sa Kunlun, may malaking pasasalamat. Anong kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay? Magmadali kang bumaba na. Wow! Ang ganda talaga ng tanawin dito. Napakaganda. Kahit ang kabayo na ito, hindi na kailangang gamitin ang kapangyarihan. Talagang kamangha-mangha. Sobrang sira na ang sakit niya. Binibini. Ito na ba ang daan papuntang Kunlun? Oo, oo, oo. Ngayon, ihahatid na kita pa uwi. Xia Yu. Paano siya? Naging kasama ng kapatid kong babae. Babae. Hindi ito Kunlun ah. Bakit tayo huminto? Babae. Dalaga. Tumahimik ka. Maging maayos ka sa akin. Dito ka lang sa sasakyan. Huwag kang gagalaw. May kaunti akong bagay na aayusin. Babalik ako sa iyo mamaya. Naiintindihan mo ba? Ayos. Nakakainis.
Kuya Siayu, binibigyan mo ako ng midnight snack para sa walang kwentang ate. Walang duda siya, di ba? Hindi. Talagang naantig pa siya. Yung gamot ay nakuha ko mula sa black market. Ito ay isang chronic na lason. Walang kulay at walang lasa. Binigyan mo rin siya ng ganitong dami ng gamot. Bilangin ang mga araw, bilangin ang mga resulta. Isang buwan mula ngayon, ito na ang anibersaryo ng kanyang kamatayan. Sa kabila ng lahat, nakipagrelasyon ka sa aking kapatid na babae. Sa loob ng 5 taon. Huwag sanang dumating ang panahon na mahihirapan kang bitawan siya. HMPH. Mahihirapan akong bitawan siya. Paano mangyayari iyon? Para siyang patay na kahoy. 5 taon na kaming nag-date. Ni isang beses hindi niya ako pinahawakan. Kung hindi dahil sa mga bahagi at ari-arian niya. Akala mo ba gusto kong makipaglaro sa isang kahoy nang ganito katagal? Ayos lang, Kuya Siayu. Maghintay muna tayo ng ilang araw. Kayo dalawa na ang kasal. Ikaw na ang pangunahing tagapagmana niya. Kapag namatay siya, lahat ng ari-arian na iniwan ng inutil niyang ina ay mapupunta sa'yo. Noong una, ikaw at ang nanay mo ay nagsikap ng husto. Pinatay ang kanyang ina. At matagumpay na nakapasok sa pamilyaan. Naging ginoo at ginang ng pamilyaan. Sayang lang. Ang matandang babae ay tila handa na. Iniwan ang mga bahagi ng kumpanya at mga ari-arian sa kanya. Kahit na medyo komplikado. Sa wakas, hindi binaygo ng langit ang masigasig na tao. Ang grupong An ay magiging atin na. Inay. Sino? Ako. SHH. Anong maitutulong ninyo? Pasensya na. Nagkamali ako ng kwarto. Walang anuman. Di na kita ihahatid. Anong grupo kayo? HMM. Maganda ang costume at set. Costume at set. Ano ba yun? Kami na mga tagapag-akyat sa kalangitan. Naniniwala lamang kami sa daan sa puso namin. Tapos na ang tao. Anak, ayos ka lang ba? Ikaw. Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi ko ba sinabi sa'yo na manatili ka sa sasakyan? Maayos ka na ba? Malamang ay ganun. Dahil sa Jade Pendant, ako at ang Jade Pendant ay may parehong espiritu. At pinili ka ng Jade Pendant bilang kanyang Panginoon. Naramdaman ko ang panganib mo. Kaya tinangka kong lampasan ang barrier. Hinahanap ang amoy para mahanap ka. Bumangga sa hadlang. Paano mo nabangga? Itong hadlang. Mukhang hindi naman ganoon katibay, di ba? Sa gitna ng kagipitan, isang suntok lang, nabangga ko na. Ano ang nabangga? Tahimik na pumasok sa bahay ko. Sa pamamagitan ng amoy lang, alam ko na, nilagyan ni Siayu ng gamot ang pagkain ko. Ngayon, isang suntok na naman ang Samire sa bintana ng sasakyan. Talaga siyang siyam na buntot na fox. Uuwi na tayo. Sasaktan kita ng kaunti. Kamusta? Sino ang nasa labas? Si Anqing ba? Hindi ko alam, hindi ko siya nakita. Yung tunog ng bell kanina, pareho na pareho kay Anqing. Siayu. Sa tingin mo, siya kaya iyon? Yung usapan natin kanina. Narinig ba niya iyon? Kahit sino pa man siya. Tungkol sa kasal. Hindi na ito dapat ipagpaliban pa. Dalaga. May pagkakaiba ang lalaki at babae. Nandito lang ako para gamutin ka. Bakit pa natin pag-uusapan ang pagkakaiba ng lalaki at babae? At saka,
Ang sakit ay hindi namimili ng manggagamot. Babaeng maliit na sugat lang ito. Mabilis lang itong gagaling. Maliit na sugat. Iyan ay tempered glass. Ay nako, huwag nang magmatigas. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ito. Katatapos lang. Tama lang, kanina ay may dugo pang tumutulo. Bakit bigla na lang nawala? Ako'y nag-aral ng mahigit sa 1,000 taon. Naging kalahating Diyos na ako. Isang maliit na sugat lamang. Mabilis lang itong gagaling. Walang dapat ipag-alala ang dalaga. Nag-aral ng mahigit sa 1,000 taon. Ilang taon ka na ngayong taon? 10,001 taon. Bakit ka nandito? Ano ang dahilan mo? Nasa Kunlun Cave ako para sa aking pagsubok. Ngunit ako'y pinagtaksilan. Sinira ng taong iyon ang aking jade pendant, nang ako'y magmulat ng mata. Narito na tayo. Oh, iya. Yung tao kanina. Siya ba yung nagdala sa'yo, ng pagkain ngayong gabi? Anong nangyari sa inyo? Bakit mo siya iniiwasan? Iya. Binibini. Tawagin mo na lang akong Angking. Talagang naisip mo ang isang sorrow, na ikaw ang nakaisip niyan. Naglagay siya ng lason sa aking merienda. Siguro. 1 hanggang 1 buwan na lang ang buhay niya. Ang pangalan niya ay si Yayu. Siya ang aking fiancé. Magkababata kami. Magkatugma ang angkan. Hindi ako kailanman nagduda sa kanyang pagmamahal sa akin. Akala ko. Lahat ng ito ay peke. Siya at ang aking nakababatang kapatid na babae, nagsama-sama si Anne Ruelon. Lumapit siya sa akin. At nagpakasal sa akin. Para lang patayin ako. At pagkatapos, mamanahin ang aking ari-arian. Hindi lang iyon. Kundi pati na rin ang aking yumaong ina. Kaya pala, siya rin ang pinsan kong babae, at gawa ng aking madrasta. Sobrang galit ko. Pero mayroon na lang akong 1 buwan na buhay. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin upang makaganti para sa aking ina at para sa aking sarili. Lason. Tutulungan kitang alisin ito. Totoo. Bagaman kaunti na lang ang natitirang kapangyarihan ko, ngunit ang lason na ito ay maaalis. Ang lason ay pumasok na sa buto. Mukhang kailangan nating pilitin itong lumabas. Nabastos ang dalaga. Sige na, dalaga. Kanina sino ang nagsabi na hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae? Kang yan, ganito ka ba magpapagaling ng lason? Sabi rin kanina ng dalaga, hindi dapat umiwas sa doktor kapag may sakit. Ito ay paraan ko lamang para mag-detoxify. Kung hindi, ang lason ay hindi maaalis sa katawan ng dalaga. Hindi ito maipapasa kung may nasaktan. Pakiusap, pasensya na, dalaga. Itong maingay na fox. Ay, dalaga. Natutulog ka na ba? Kumain ka na ba ng merienda? Summer Yu An Rulen. Tapos na kumain, anong problema?
Walang problema. Medyo namiss kita lang. Xiaoqing, ayoko nang maghintay pa. Gusto ko nang dalhin ka sa bahay ng maaga. Magpapakasal na tayo sa susunod na linggo. Bigla mo akong tinanong tungkol sa kasal. Natatakot ka bang mabunyag ang mga bagay? Sige. Susuportahan kita. Sige, sabihin ko ng totoo. Medyo sabik na rin ako. Hoy. Ginoong Wang. Tulungan mo akong maghanap ng impormasyon. Sige, okay. Nasa bahay si Angking. Mukhang talagang nagkataon lang kanina. Sabi ko na nga ba? Napakasimple niya. Paano siya magdududa sa atin? Pumayag na siyang magpakasal sa susunod na linggo. Pagkatapos magpakasal, ang buong grupo ng An at ang milyong-milyong ari-arian ay sa atin. Anak, lason ng pagkain na ito. Sila ang pumatay sa'yo. Pasensya na, inay. Akala ko'y magnanakaw, ina ko, sa mga nakaraang taon. Nanay. Sisingilin ko ang iyong paghihiganti. Siyempre. Tiya. Dalaga. Sino? Sino ang nagsasalita? Nasa ilalim ako ng katawan mo. Ah. May kama ka pero hindi ka natutulog. Bakit ka natutulog sa sofa? Hindi pa sinabi ng dalaga sa akin. Saan ako dapat pumunta? Kailangan pa bang sabihin yan? Gusto mo bang umihi? Hindi ko mahanap ang banyo at kaya ko pang magtiis ng isang araw. Ano ba ang banyo? Kalma. Sa wakas, nailigtas mo ako. Ikaw. Nailigtas mo ako. Maaari kitang tulungan na makahanap ng paraan pabalik sa Kunlun. Ngunit bago iyon, kailangan kong ipaalam ang hidwaan ko at ng aking ina. 哦，对了，你身份特殊，你的身份千万不能泄露出去，不然他们就会把你抓到我们精神病医院。从明天开始，我会教你在这个世界的生存法则。过几天我会想办法给你上个户口。现在你回到房间给我去睡觉。姑娘，谁在说话？我在你身下。我记得我明明放在这儿的，我的骨胸呢？这个世界真奇妙，连擦桌布都长得这么精致。Ginoo. 姑娘， Bakit mo ako hinahawakan sa dibdib? Ginoo, tinanggap mo si Kang Yan. Walang maibabalik si Kang Yan. Kaya't kailangan kong tumulong sa iyo. Magbahagi ng mga maliit na bagay. Nilinis ko na ang lahat ng gamit ko. Binibini.
Nagawa ko na namang mali. Binibini. Saan tayo pupunta? Para maging isang modernong tao, unang hakbang. Kailangan lang baguhin ang suot mong damit, at ang buhok mo. Sundan mo lang ako. Huwag, babae, may hadlang dito. Kang yan. Nandito ka para maghayganti sa akin. Palitan mo siya ng hairstyle. Bigyan mo siya ng maayos na suit. O kaya'y casual na damit. Sige, Dr. Ann. Miss. Huwag mag-alala. Nandito ako. Mag-ayos ka muna dito. Nasa waiting room ako. Maghihintay sa'yo. HMM. Ginoo, Ginang, nagawa ko nang hanapin ang mga bagay na pinapagawa mo. Piliin ang, ito ay isang maikling video. Ang detalye ay naipadala na sa iyong email. Maghintay hanggang mamatay si Angking. Maghintay hanggang mamatay si Angking 15. Ang kanyang ari-arian ay magiging atin na 15. Kuya Siayu, huwag mong kalimutan ang iyong pangako, ha? Huwag kang mag-alala, pag namatay na siya. Maging malaya ka nang maging aking ginang. Sia. Salamat sa iyong pagsisikap. Salamat sa iyong pagsisikap. Sia Yu. Ann Ruolan. Sa araw ng kasal, magbibigay ako sa inyo ng malaking regalo. Dr. Ann, ayos na si Ginoong Kang. Anong nangyari? Sobrang pangit ba? Hindi, hindi, ang gwapo. Hindi ko inasahan na ganito kagwapo sa modernong damit. Ganyan ka rin pala gwapo. Kung ganito ka na noon, mas mabait sana ako sa'yo. Salamat, manager. Umalis ka na muna. Ah, tama. Ito ang gamit mo. Ang sining ng pagpapadala ng mensahe ng milya. Sa mundong ito namin, ito ay tinatawag na cellphone. Magagawa. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin. Pag-aaralan natin ng mabuti kapag nakabalik na tayo. Huwag nang pakinggan. Tara na. Ann Jing. Sino yung lalaking nasa tabi niya? Hindi ko alam. Hindi ko pa siya nakikita. Mukhang gwapo pa nga siya. Ay, Kuya Siayu. Oo, yung interface na ito, nakatawag na sa akin. Hindi mo na kailangang gumamit ng Jade Pendant. Pindutin mo lang yung icon na ito. Diretso ka nang makontak sa akin. Ann Jing. Siayu. May problema ka ba? Sino itong lalaking ito? Sa gitna ng araw, maraming tao. Sobrang lapit mo sa kanya. Malapit na kaming magpakasal. Saan mo ilalagay ang mukha ko? Siya yun. Yung bagong assistant ko. HMP. Ate. Palagi kang nagtatrabaho sa mental hospital. Ngayon, ang doktor na nag-aalaga sa mga may mental illness. Kailangan na rin ng assistant. Paano? Maaari kang magkaroon ng katulong. Ako, bilang isang psychiatrist, hindi ba ako pwedeng magkaroon ng katulong? Ikaw. Hindi ko pa nga tinanong, paano kayong dalawa nagkakasama? Nagkita lang kami. Huwag na munang pag-usapan yan. Bumalik ka na sa bahay kasama ko. Sobrang sakit. Anong nangyayari, Kuya Siayu? Ano ba talaga ang ginawa niya? Bakit ganito kalaki ang sakit ko? At saka,
Habang tumitingin siya, mas nakikilala ko siya. Damit pang ceremony. Maglalaan ako ng oras para subukan. Sasamahan ko na si Kang Yan at aalis na kami. Magkikita tayo sa Fantian. Talagang excited na ako, sa araw ng kasal namin. Kuya Siayu. Matagal na naming binibigyan siya ng gamot. Bakit ang ganda pa rin ng itsura niya? Huwag kang mag-alala. Yung mga pagkain, ay pinanood ko siyang kumain. Ngayon mukhang maganda ang kanyang kalagayan. Sa totoo lang, para lang siyang balang sa taglagas. Hindi na siya magtatagal. Pero yung sinabi niya ngayon, napakakakaiba. Hindi siya makakakitan yun. Hindi na siguro mahahanap pa. Anong magagawa niya? Gusto niyang magpakasal agad sa akin. Tama nga. Yung handle na yun. Matagal ka na niyang minahal. At bilyar ay ng isang shot para linisin ang table. Hashtag ang billiards ay isang buhay. Kang Yan. Bakit ang bigat ng mga itim na bilog sa ilalim ng iyong mga mata? Hindi ka ba marunong gumamit ng cellphone? Hindi ka natulog buong gabi? Ano? Napakakakaiba ng bagay na ito. Isang napakaliit na bagay. Ay kayang maglaman ng lahat ng bagay sa mundo. Ako. Nabighani ako sa isang iglap. 2 araw at 2 gabi na akong walang tulog. Hindi ko akalain na ikaw, asong gubat, ay sobrang adik sa internet. Tama na ang paglalaro. Ibigay mo sa akin. Matulog ka na ng saglit. Kasal na ako bukas. Magpahinga ka ng mabuti. May mahirap na laban na darating. Nasaan si Angking? Malapit na magsimula ang kasal. Bakit hindi pa siya dumating? Asawa, baka pwede nating tawagan si Angking. Nandito na ang mga bisita. Isa na lang siya ang kulang. Pakiusap. Binibini. Ano ang gagawin natin mamaya? Huwag mo na akong tawaging binibini. Tingnan mo ang mga modernong tao. Sino ang tumatawag sa iba ng binibini? Tawagin mo akong Angking. Angking. Maaari siyang turuan. Ay nako. Wala kang kailangang gawin. Basta tumayo ka lang sa tabi ko. Tulungan mo akong magtagumpay. Basta tumayo ka lang sa tabi ko. Tulungan mo akong magtagumpay. Kang Yan. Ang ekspresyon mo talaga ay hindi man lang nakakatakot, sobrang cute at kaakit-akit. Paano mo mapapahamak ang mga masamang tao? Ganito. Sige na. Handa ka na ba? HMM, handa na. Magsisimula na ang kasal. Bakit ngayon ka lang dumating? Kasal na ngayon. Kasama mo pa ang assistant mo. Malapit nang magsimula ang kasal. Pumasok na tayo muna. Sige. Angking. Pagkatapos ngayon, maghihintay ka na lang na mapunta sa kabilang buhay. At makasama ang inutil mong ina, HMP. Ginoo Siya. Ikaw ba ay nais na pakasalan si Ginoong Angking bilang asawa, sa anumang sitwasyon, maging maganda man o masama, sa buhay, pagtanda, o pagkakasakit at pagkamatay? Ang natitirang buhay ko ay para sa kanya lamang. Handa akong gawin iyon, kaya, Ginoong Angking. Si Sia Yu. Sigurado ka? Ikaw lang ba ang mahal ko? Siyempre, Angking, anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Anong nangyayari kay Ginang? Angking, nagtanong ng ganitong tanong sa ikinasal sa araw ng kasal. Talagang malas yan. Tama nga, magkasama na tayo sa loob ng maraming taon. Sige lang kay Ginoong Siya. Nakikita namin lahat ito. Ngayon, nagtatanong ng ganitong bagay. Hindi ba't parang pinapahiya si Ginoong Siya sa harap ng lahat? Sa tingin ko, si Ginang. Parang nagtrabaho ng ilang araw bilang doktor sa mental hospital. Mukhang medyo nagiging balisa na siya. Dahil dito. Bakit ka sobrang tiyak? Kung ganun, bakit hindi ka manumpa, kung nagsisinungaling ka? Huwag kang umasa ng mabuti.
Itong si Ginang. Parang kinuha ang gamot na ibinibigay sa mga may sakit sa pag-iisip. At siya mismo ang umiinom. Magandang kasal. Hayaan ang ikakasal na mangako. Bakit may gulo na walang dahilan? Matutuloy pa ba ang kasal na ito? King, anong ginagawa mo? May mga media na narito ngayon. Bilisan mo at ikasal na kayo. Huwag mong ipahiya ang kumpanya. Oo nga, ate. Ang bait sa'yo ng bayaw. Nakikita naman natin lahat yan. Ngayon ang kasal. Bigla mo siyang pinipilit na mangako ng ganyan. Hindi ba malas yan? Araw-araw sinasabi kung gaano niya ako mahal. Mangako lang naman siya. Nagmamadali at nag-aatubili. Si Sia Yu. Ano bang pinagdududahan mo? Hindi ba dahil sa magandang kapatid na ito, na nagsasalita para sa iyo? Xiaoqing, tigilan mo na yan. Makikita ni Ruolan na ikinasal ka kay Sia Yu. Masaya na ako para sa'yo. Ang pangit naman ng sinasabi mo. Para mo namang pinapakita sa iba. Sa araw ng kasiyahan, huwag mo na sanang pahirapan si Xiao Yu. Okay ba? Bago mamatay ang nanay ko, ganyan ka lang, malambing na anyo. Naging sekretarya ng tatay ko, hanggang pumanaw ang nanay ko. Agad kang pumasok sa pamilya. At naging ginang. Kung gaano ako kalapit sa iyo noon, ngayon. Ganon din kalalim ang pagkamuhi ko sa sarili ko. Shuli. Kayo. Wala akong palalagpasin kahit isa sa inyo. May pakiramdam ang jade pendant, Qing. Nalulungkot ka, tama ba? Stepmother. Sana nga. Si Sia Yu at Ruolan ay kasing dalisay ng sinabi mo. Xiaoqing. Huwag ka nang magulo, okay, pakinggan mo ang sinasabi mo. Agad na humingi ng tawad sa kapatid mo at kay Sia Yu. Humingi ng tawad, sige. Qing. Una sa lahat, maraming salamat sa inyo, sa kabila ng inyong abala, na dumalo sa kasal ko. Yung kagabi na gulo, pasensya na po sa inyo sa abala, para maipahayag ang aking paghingi ng tawad. Ngayon ay inihanda ko para sa inyo, isang napakagandang video. Pakitingnan ninyo. Sana ay panoorin ninyo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi ba ito sina Sia Yu at Ruolan? Bakit magkasama na ang bayaw at ang nakababatang kapatid na babae? Ay nako, grabe ang chismis. Tingnan mo si Ginoong Sia, parang matino. Pero sa likod, kasama pala niya ang malapit na kaibigan niya. Kahit video pa nga pwedeng i-edit ngayon. Hindi ako yun. Qing, hindi ko maintindihan kung bakit mo pinapalabas itong video. Ilagay sa ating kasal, dahil ba sa kanya? Noong araw na iyon sa mall, nakita ko kayong magkasama. Nagsinungaling ka. Gusto mong bawiin ang kasunduan. Kaya mo ginawa ang video na ito. Tama ba? Nasa ganitong sitwasyon, patuloy ka pa ring nagtatanggi. Patuloy ka pa ring umaatres. Siya kayong dalawa. HMPH. Sige. May ebidensya pa ako dito. Pakiusap, makinig kayong lahat. Pakikinggan nyo lahat. Pag namatay si Qing, ang kanyang ari-arian ay magiging atin na. Kuya Sia Yu. Huwag mong kalimutan ang iyong pangako sa oras na yon. Huwag kang mag-alala, basta namatay siya. Magiging legal na ikaw ang aking asawang si Sia Tai. Alam ko na sasabihin mo na ang audio na ito ay synthesized. Siyempre, kayo ang may kasalanan. Pero ibinabato nyo pa ang putik sa akin at kay Kang Yan. Alam nyo kung ano ang ginawa nyo. Alam nyo sa sarili nyo. Nakakalap na ako ng maraming ebidensya para sa pulis. Pagdating ng panahon, may sariling hatol ang batas. Anong gagawin ko, ma? Xiaoqing. Ruolan ay bata pa. Kahit na nagkamali siya sa totoo lang. Tayong lahat ay isang pamilya. May problema ba? Pwede naman sana ayusin natin ng pribado. Bakit kailangang gawin ito sa harap ng maraming tao? Hanggang sa ganitong kalaki ang gulo. Walang kwenta ang pamilya. Tama na, Qing. Gusto mong gawin itong malaking usapin ngayon. Sa harap ng dalawang pamilya. Sa kanilang mga mukha, nawala na lahat dahil sa'yo. Nawala ko ang mukha ng dalawang pamilya. Sila naman talaga ang nagkamali. Bakit ako ang nawalan ng mukha ng pamilya? Tatay. Akala ko talaga mahal mo ako. At mahal mo rin si nanay.
Ngayon ko lang nalaman. Gaano ako kalayo nagkamali? Anong ibig sabihin nito? Angking, tatay kita. Ganyan ka makipag-usap sa akin. Kung maaari lang sanang pumili muli, sana hindi nag-asawa ang nanay ko. Sa'yo kailanman. Wala akong ganitong ama. Anong nangyari? Bakit hindi ako makagalaw o makapagsalita? Ang isang Ginoo ay dapat may prinsipyo. Huwag manakit ng walang dahilan. Ito ang katotohanan. Wala bang nagturo sa iyo nito? Anong nangyari sa iyo, mahal? Kinansela ang kasal ngayon. Bukod pa rito, may ipapaalam akong isang bagay. Simula ngayon, magbibitiw na ako sa trabaho bilang doktor. At babalik na ako sa kumpanya na itinatag ng nanay ko, ang An Group. Para kunin ang bahagi ko sa kumpanya ng nanay ko. Hindi ba't si Anshu ang pangkalahatang manager ng An Group? Bakit ngayon ay naging itinatag ng ina ni Anching? May mga bagay kang hindi alam. Bagamat ang apelyido ng An Group ay An, ito ay itinatag ng ina ni Ginang. An, gamit ang pondo mula sa kanyang pamilya. Ang ina ni Ginang, An, nagmamay-ari ng 45% ng shares. Nabalitaan ko na noong pumanaw ang ina ni Miss An. Hindi pa siya legal na edad noon, kaya hindi niya naipasa ang ari-arian. Kahit na hawak niya ang kumpanya at shares. Ngunit si Miss An, pagkatapos niyang maging legal na edad, naglakbay siya sa ibang bansa para mag-aral ng medisina. Ang kumpanya ay palaging pinamamahalaan ng kanyang ama na si Anshu. Sa pamamahala sa malayo. Hindi ko inasahan. Ngayon, muli na naman siyang iniwan ng medisina at pumasok sa negosyo. Noong nakagraduate ka noon, ayaw mong pumasok sa negosyo, gusto mong magmedisina. Noon. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Ngayon, kung gusto mong bumalik, bumalik ka. Isinasaalang-alang mo ba ang kumpanya bilang laruan? Itinuturing mo bang dekorasyon ang mga shareholder? Noong una, itinuring ng ina ang kumpanya bilang pamana, na iniwan sa akin. At ikaw, ama, ay pansamantalang namahala lamang. Ngayon, ako'y bumabalik. Mga shareholders, ako na ang bahala sa kanila. Hindi mo na kailangang mag-alala, tatay. Ang gagawin mo lang, ay sundin ang huling habilin ng nanay ko. Itong posisyon ng CEO na ipinagkatiwala, ay ipasa sa akin. Para sa akin na lang. Ikaw. Sobrang bobo ko talaga. Akala ko hanggang ngayon ay niloloko lang ako. Kang yan. Kung hindi dahil sa pagdating mo, matitira na lang sa akin. 1 buwan na lang ang buhay ko. Talagang kailangan kitang pasalamatan. Dahil sa pagdating mo. Nalaman ko ang katotohanan. At nailigtas ang buhay ko. Hoy, nagsasalita ako sa iyo. Narinig mo ba? Ano? Snow, hindi ka ba half-immortal na katawan? Ganito ka nakagutom. Ako ay half-immortal na katawan. Pero sa pagpasok ko sa mundong ito, nagsasayang ako ng sobra at matagal na panahon. Kailangan ko nang mag-recharge ng enerhiya. Itong karne. Ang sarap nito. Ay, ikaw talaga ang pinakakain ng lahat ng fox na nakita ko. Pinakamasarap kumain sa lahat ng fox na nakita ko. Ilan na ba ang fox na nakita mo? Isa lang naman. Matapos mong ayusin sina Sia Yu at Anruolan, susunod na, si Papa at si Shuli iyon. Sige, ayusin niyo na lahat. Kukunin ko ang kumpanya ng nanay ko pabalik, para maghiganti sa kanila. Maupo ka muna dito, pupuntahan ko at magbibigay ng baso ng tubig. Kang yan. Tama ba? Hindi rin yata mapigilan ng langit, na sobrang bobo ko. Kaya, sinasadyang ipinadala ka dito para iligtas ako. Ayaw ko na ring bumalik ka sa Kunlun. Mula pagkabata hanggang ngayon, walang sinuman. Gaya ng pagmamahal mo sa akin. Lahat sila ay nagkukunwari sa akin. Walang sino man ang tapat na nagmamahal sa akin.
Anqing. Nandito na ako. Nasabi ko na sa'yo. Ang jade pendant ay konektado sa akin. Tinatanggap ka nito. Hindi ko rin naman lalabagin. Ang lahi ng mga fox. Hindi kailanman iiwan ang mga taong kanilang pinili. Anqing. Ito ang pangako ko sa iyo. Kang Yan. Magpakailanman. Huwag kailanman akong iwanan. HMM. Sige. Sige. HMPH. Sa wakas nahanap na kita, Kang Yan. Binibini, si Rulan at si Shaya, nailit na ng pulis ang kaso. Ito ang resibo. Tulungan mo akong kumuha ng pinakapropesyonal na grupo ng mga abogado. Gusto kong maparusahan silang dalawa, hanggang sa mabulok sa kulungan. Oo. Ginoot Ginang, ang mga miyembro ng board at si Ginoong An, nandito na lahat. Magsisimula na ba ang pulong ngayon? HMM, papasukin mo na sila. Sige. Anqing, hindi ito ang tamang upuan para sa isang bata tulad mo. Dapat ay may ibang maupuan ka. Bumangon ka na. Ibigay mo kay Ginoong An. HMPH, talaga. Sa tingin ko, ang posisyong ito ay medyo matatag. Pumili ka ng medisina noong nag-aaral ka sa kolehiyo. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho ako sa medisina. Ngayon, bumalik ka na. Sabi, aalis ka, babalik ka. Akala mo ba ang kumpanyang ito ay parang laruan lang? Ganun nga. Si Ginooan ay maraming nagawa para sa kumpanya. Ngayon ay bumalik ka na at umupo sa mga bunga ng iba. Hindi mo ba naiisip na hindi ito tama? Ginoong Wang. Ikaw ang matandang iniwan ng nanay ko. Sabi nila, hindi ako karapat-dapat na umupo sa posisyong ito. Ano sa tingin mo? Mga direktor, isang paalala mula sa kaibigan. Kahit na hindi siya ang prinsesa ng Anshi Group, hindi niya kailanman tinanggihan ng laro, pero may karapatan siyang pumunta at umalis kung nais niya. Meron siya niyan. Si Ginang. Xu Hui ito, noong 15 taon ang nakalipas. Isang buwan bago siya pumanaw, ipinasa niya sa akin ang kanyang huling will. Dahil sa mahabang oras, nag-aalala ako na hindi malinaw sa mga direktor ang nilalaman. Magsasagawa ako ng maikling ulat tungkol sa testamento. Ang hawak ni Ginang, Xu Hui, na 45% na bahagi ng An Group, at lahat ng deposito sa account, ay ibibigay ng buo sa tagapagmana na si Anqing. Kasabay nito, si Ginang. Xu Hui ay ang An Group, ipagkakaluwag din natin sa dalaga, HMPH. At ano ngayon? Kakayahan ni Chairman Xu Hui, kinikilala namin, pero ang kumpanya hindi laro. Ikaw na isang batang may dilaw na buhok, paano mo kami mapapaniwala? Kaya mo bang gampanan ang posisyon ng chairman at presidente? Oo nga. HMM. Ay. Nang pumanaw ang nanay ko, hindi pa ako adulto. Tungkol sa testamento, kumikilos lang ito kapag naging adulto ka na. Ibig sabihin, kapag umabot na ako ng 18 taon, maaari na akong bumalik sa An Group anumang oras. Kayong lahat dito, walang karapatang makipagkompetensya sa akin, maghamon. Mula bukas, ako ang mamamahala sa Anshi Entertainment ng Anshi Group. Kung may sino man sa inyo ang hindi sumasang-ayon, maaari kayong maghain ng aplikasyon para umalis. Ang Anshi Entertainment ay ang pangunahing industriya ng Anshi Group, Anqing. Alam mo kung paano ito gumagana, paano alagaan ang mga artista. Gusto mo bang sirain ang An Group? Bigyan mo ako ng 3 buwan. Mag-aalaga ako ng isang top artist para sa inyo. Sobrang yabang mo. Alam mo bang mahirap mag-alaga ng isang top artist? Gaano karaming oras at pera ang kailangan? Gaano kalaki ang inilaan ng kumpanya? Para sa mga artista, kailangan ay maayos ang kagamitan. Hindi natin pag-uusapan kung magkano ang inilaan ng kumpanya. Ang pagsasanay sa artist na ito ay nangangailangan ng napakaraming oras. HMPH. 3 buwan lang. Kung talagang makakapagbuo ka ng isang sikat na tao sa loob ng 3 buwan, tanggapin ko na ikaw ang chairman. Oo. Tama. Sa industriya ng aliwan, hindi ito parang sa inyong mental hospital, na kapag nakakuha ng 2 iniksyon ng sedative, ay susunod na agad sa utos mo. Anqing, huwag na kayong magulo. Oo nga. Mga direktor, tingnan ninyo, itong kasama ko.
Ano sa tingin ninyo, may potensyal ba? Ang batang ito, ay maganda ang itsura, HMM, at may magandang personalidad. Kung siya nga, maaaring talagang sumikat, HMM. Magandang bagay. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Pakiusap, abangan ninyo. Kakacheck ko lang kanina sa kahulugan ng top. Ibig sabihin ay kailangan akong umakyat sa entablado at kumanta. Hindi. Ito ay simpleng pagganap ng kwento lamang. Mayroon akong isang costume play dito. Medyo close kayo ng lalaki sa loob. HMM. Pasensya na, Kang Yan. Ninakaw kita sa sitwasyon. Dahil ang kumpanyang ito ay itinatag ng nanay ko. Kailangan kong maghanap ng paraan para mabawi ito. Kailangan mo ba ako? Masaya ako. Kailangan kong maghanap ng paraan para mabawi ito. Kailangan mo ako. Masaya ako. Tumingin ka ulit sa mga period drama. Hanapin mo ang pakiramdam. Siyam na buntot na fox. Hindi ko akalain sa mundong ito, magkakaroon ng kapatid. Bakit siya nandoon sa kahon? Ano itong hadlang? Hindi. Ito ay tinatawag na telebisyon. Ang mga larawan sa loob ay tinatawag na serye sa telebisyon. Sa hinaharap, magiging trabaho mo rin ito, telebisyon. Dito ay ilang mga audition na clip at ilang impormasyon. Mabilis mong pag-aralan ito. Sa loob ng ilang araw, dadalahin kita para makilala ang direktor ng palabas na ito, ng S-dagdag na grupo. Kailangan nating makuha ito sa isang pagkakataon. HMM. Si Angking, ang cute na iyon. Si Shaolan ay nasa kulungan pa para sa investigasyon. Hindi pa siya kontento. Ngayon, sinisimulan na niyang pumasok sa grupo. Kumpanya. Hindi ko siya ibibigay. Gusto niyang maging sikat. Hindi ko siya papayag ang makuha ang gusto niya. At si Shaolan. May matibay siyang ebidensya. Hindi siya pinapalaya ng pulis. Si Shaolan ay hindi nakaranas ng hirap mula pagkabata, kung hindi sila magpapalaya sa kanya. Ano na ang gagawin ko sa maliit kong lan? Sino ba ang nagsabing bobo ang anak mong babae? Hindi pa nga tinatanggal ang record ng pamimili. Ngayon, puno na ng video nila ni Sia Yu na nagsasama. Ang aking dangal, halos mapahiya na ng anak na ito na walang utang na loob. Pag-usapan na lang natin si Anruolan. Si Angking ngayon. Gusto akong paalisin sa kumpanya. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang mapahina ang yabang ni Angking. Pumasok. Ginoong An, may isang ginoo sa labas na gustong makipagkita sa inyo. Sabi niya may paraan para maibalik ang kumpanya. HMPH, papasukin mo siya. Hello, Ginoong An. Ako si Yan Li. Ang gwapo mo naman. Mukhang wala na akong pag-asa sa pangunahing tauhan. Wala ka namang pag-asa talaga. Makakakuha ka lang ng 1 o 2 linya bilang maliit na tauhan. Ayos na yan. Pero, talagang gwapo ang taong ito. Kapag nakatayo siya roon, para siyang tao mula sa sinaunang panahon. Mukha siyang napakaastig. Kailan dumating ang bagong ito? Sa mundo ng aliwan, nakatakbo na ako ng maraming grupo. Pero hindi ko siya nakita Talagang kakaiba ang mga modernong sasakyan. Hindi na kailangan ng mana para patakbuhin. Napakamadaling gamitin. Kapag nakabalik ako sa Kunlun, gagawa rin ako ng isa. Kang Yan, ano ang tinitingnan mo? Walang anuman. Kamusta? Ikaw ba si Ginang? An, oo. Matagal nang naghihintay ang direktor sa iyo. Dadalhin ko kayo ngayon. Sige. Terra. Nandito na si Ginang. An.
Tatay Zhang. Si Xiaoqing. Noong huli tayong nagkita, noong buhay pa si Ate Hui, sa isang kisap mata, ang taas mo na. Noong araw bilang isang baguhang direktor. Kung hindi dahil kay Hui Jia, hindi rin ako magkakaroon ng ganito, ngayon. Ikaw ang nakakakuha ng pamana ni Hui Jia, Xiaoqing. Sa totoo lang, sobrang saya ko. Wala akong alam sa kahit ano. Sana si Tio Zhang ay makapagbigay ng higit pang tulong sa atin. Huwag na nating pag-usapan ito. Siya ito. Oh, ito na ang aktor na nabanggit ko sa iyo. Ang pangalan niya ay Kang Yan. Tito Zhang. Ang bagong aklat ninyo ay nakatagpo ng Fox. Naniniwala ako kay Kang Yan. Sigurado akong kaya niya ito. Ayos. Sino ba ang nag-utos sa kanya? Siya mismo ay isang siyam na buntot na Fox. Sino pa ang mas angkop na gumanap kaysa sa kanya? Sige, subukan natin ang audition. Okay. Pasensya na, Ginoong An. Abala ang direktor. Sama-sama muna kita sa lounge. Kapag natapos na ang interview, ipapaalam ko sa iyo. Parang naamoy ko ang presensya ni Yan Li. Kang Yan. Anong nangyari sa iyo? Sige. Itong eksena ng muling pagkikita. Simulan na natin. Ako si Kang Yan. Ipinanganak sa Kunlun. Ako si Kang Yan. Ipinanganak sa Kunlun, sa panahon ng simula ng kalikasan, sa panahon ng chaos, gamitin ang enerhiya na nabuo. Salamat sa lahat. Ayos, talagang ayos. Ipinapakita ang damdamin ng tauhan, ng lubos na malinaw. Kahit na baguhan. Ngunit, walang kahit anong takot. Napaka-natural ng kanyang pagganap, hihihi. Tito Zhang. Kaya't ang pangunahing tauhan sa pagkakataong ito. Ikaw ang anak ni Ate Hui. Napakagaling din ni Kang Yan sa kanyang pagganap. Walang dahilan para pumili ng iba. Yung karakter ng lalaki, siya na lang. Direktor, nakahanda na ang mga audition na artista sa likod. Mga tao rin ng Anshi Entertainment. Anshi Entertainment. Aking ama iyon. Bakit? Bawal lang na ikaw ang magdala ng artista para mag-audition. Pero hindi ako pwedeng magdala ng tao para mag-audition. Pumasok ka na. Ang tagal na nating hindi nagkita. Mahal na kaibigan. Kang Yan. Kilala niyo ba siya? Kailan kayo nagkakilala? Matagal na tayong matalik na magkaibigan. Sama-sama sa hirap at ginhawa. Director Zhang. Ang proyektong ito ay pinondohan ng pamilyaan. Sino ang gusto kong piliin? Dapat alam mo na sa iyong isip. Tay. Huwag mong kalimutan. Ako at si Kang Yan ay bahagi rin ng Anshi Entertainment, si Ang King. Ikaw ang nakalimot. Tanging naaalala mo, na mayroon kang 45% na bahagi, ngunit ako at ang natitirang mga direktor, ay may 46%, HMPH. Gusto mong bumalik saan? Hindi kita mapipigilan, pero, gusto mong gawing pangunahing tauhan si Kang Yan. Nangangarap ka. 46%. Ginoong Yan. Kakabili lang ng isang misteryosong direktor, 1% na hawak niya, HMPH, Ang King. Hindi mo inasahan, di ba? Ngayon, sa kumpanya, 9% na lang ang bahagi, na nasa kamay ng isa pang misteryosong direktor. Sino ang direktor na iyon? Pati ako, hindi ko alam. Ang King. Anshu. Para makuha ang kumpanya sa akin, talaga namang marami kang mga lihim na plano. Direktor Zhang, pwede ba tayong mag-usap sandali? HMPH, Palem.
Kang Yan, pinipilit ako ni Ansho gamit ang mga bahagi. Mukhang panahon na para makipagkita sa taong iyon. Terra. Katatapos lang lumabas ng Buddhist Hall ang aming Panginoon. Miss Anne, magpahinga muna kayo sandali. Huwag magmadali, Uncle Joe. Umupo kayo. Amoy ng tsaa ay napakabango. Di katakatakang ito ay tsaa mula sa pamilya Tang. Kang Yan, gusto mo bang subukan? Magandang tsaa. Tama, Angking. Bumalik tayo ngayon. Ano ang hinahanap natin? Ang namumuno sa Tang, si Tang Yi. Bago pumanaw ang ina. Magandang relasyon ng pamilya namin sa pamilya Tang. Noong bata pa ako, nagbiro pa ang nanay. Sabi niya, dapat tayong magkasundo sa kasal. Sayang, namatay ang nanay ng maaga. Pumunta ako sa ibang bansa para mag-aral ng medisina. Dito na kami nawalan ng kontak sa pamilya Tang. Tang Yi. Siya yung may hawak ng 7%, misteryosong may-ari. Pinipilit ako ni Anshu gamit ang mga bahagi. Kailangan ko na siyang hikayatin na lumabas. Sinasabi ko lang. Medyo magkamukha kayo. Ano? Parang isang pirasong kahoy. Pero ikaw, itong pirasong kahoy. Talagang cute ang pagiging tanga niya. Si Xiao Qing. Ano na naman ang sinasabi mong masama tungkol sa akin, Kuya Tang Yi? Kuya Tang Yi, pasensya na. Kung hindi lang talaga ako walang magawa, ayaw ko sanang istorbohin ka. Mukhang mahalaga sa iyo ang karakter na ito. Napakahalaga. Kailangan ko nang makuha ang karakter na ito, para makapagpatatag sa lupon. Hindi ka kailanman humingi sa akin ng anuman. Mahirap mang humiling, nakapag-usap ka na. Paano ko naman ito tatanggihan? Ang taong ito, siya ang aktor na gusto mong itaguyod. Oo, ang pangalan niya ay Kang Yan. Hindi lang siya ang aking aktor, kundi isa rin siyang mabuting kaibigan, pinakamabuting kasama. Tama, Kuya Tang Yi. Magsimula na tayong hanapin si Director Zhang. Natatakot akong mahaba ang gabi at maraming pangarap. Ano na namang kalokohan ang gagawin ng tatay ko? Sige. Nahanap ni Angking si Tang Yi. Mas marami ang nais niyang suportahang bahagi kaysa sa akin. Angking, huwag kang mag-alala, Ginoong An. Hindi makakakuha ang pangunahing tauhan. Pwede na si segundo na lalaki, di ba? Basta makapasok lang ako sa grupo. Hindi kalaban si Kang Yan. Parang sobra kang nakatutok kay Kang Yan. Anong sama ng loob niyo talaga? Dahil sa kanya, namatay ang asawa ko. Ang kailangan mo lang gawin ay makuha ang role. Huwag ka nang magtanong ng sobra. Hindi ko inasahan na si Anshu, ay ipinasok pa rin itong si Yunli. Walang anuman. Siguradong mananalo ako. Siyempre, kampante ako, ngunit mamaya ay may laban. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Napansin ko. Parang espesyal kang mahilig mang istorbo sa akin. Siyempre naman. Madaling mang istorbo ng pusa o aso. Pero ang mang istorbo ng fox, first time ko ito. Lumapit ka, maliit na fox. Hawakan mo ako. Kang Yan, kilala ka na namin ng 1,000 taon. Pero hindi pa kita nakita. Ganap na pagpapahalaga sa isang babae, para sa aktwal na shooting. Kang Yan, handa na tayo. Kayo muna sa mga pwesto ninyo. Ako. Pupunta na ako, HMM. Sa wakas, alam ko na kung paano. Pinapabalik mo ang Jade Pendant. Matapos ang pagkakatawang iyon, nawala ang iyong kapangyarihan. Hindi ka na makakatapat sa akin. Alam mo kung ano ang gusto ko. Ibigay mo sa akin. Papalampasin kita. Ang Jade Pendant ay para sa iyo. Sa mundong ito. Hindi ko alam kung anong sakuna ang mangyayari. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Talagang maganda. Anong nangyayari?
Sinasabi ko na sa'yo noon pa, hindi ka ang katapat ko. Baka nagkakamali ako sa nakita ko. Paano posible? Kakaiba. Napakagandang pagtatanghal. Kayo dalawa ay hindi mga profesional. Napakabuti. Ito ang gusto kong pagtatanghal. Nakakabighani ito. Sobrang galing. Isang tuloy-tuloy na aksyon. Puno ng emosyon ang mga tauhan. Yung mga bagong aktor ngayon, dapat ganyan ang kalidad nila. May pag-asa pa ang entertainment industry. Ang galing mo talaga. Paano mo nagawa yun? Kang yan, parang ang jade pendant, ay sumisipsip ng aking dugo. Jade pendant sumisipsip ng dugo. Iningatan ko ang jade pendant ng 10,000 taon, pero hindi ko kailanman nalaman. Maaaring nagkamali lang ako. Ano ang kakainin natin ngayon? Noong mga nakaraang araw, hindi mo ba gustong kumain ng cola chicken wings? Ito. Kang yan, napakaswerte ko na ikaw. Anong nangyari? Walang anuman. Ito. Bakit ganito? Sa pagitan ko at ni Yanli, hindi maiiwasan na may mga sugat. Walang anuman. Hindi ba't ikaw ay kalahating Diyos? Bakit ka may mga peklat? Gumamit si Yanli ng kapangyarihan. Sobrang mahina ang katawan ko ngayon. Hindi ko kayang maabsorb ang kapangyarihan. Siya ba ay? Oo. Siya ay kasama ko. Na dumating sa mundong ito. Siya ay kasama ko. Na dumating sa mundong ito. Huwag. Ganun pala. Itong si Yanli, ang hayop na ito, samantalahin ang kahinaan mo para atakihin ka. Ngayon naman, gusto na namang samantalahin ang kahinaan mo. Agawin ang jade pendant para mailigtas ang kanyang asawa. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat dinala ka sa palabas. Naging sanhi ng iyong sugat. Ganito na ang pagkasira ng braso mo. Mukhang mas malala ang sa iyo. Wala itong kinalaman sa iyo. Maghintay ka. Kukunin ko ang first aid kit para lagyan ng gamot. Tanggalin mo ang damit mo. Lalagyan kita ng gamot. Hindi na siguro. Mabilis lang akong gagaling sa maliit na sugat na ito. Wala nang kailangan. Mas mabilis ang paggaling kung maglalagay ng gamot. Hindi na talaga kailangan. Sige, ako na bahala. Maghubad ka na agad. Maghahanda muna ako ng ointment. Hindi halata na madalas na hindi nagpapakita. Akala ko hindi ganito kaganda ang katawan mo. Kalma ka, Angking. Nakita mo na ang post. Ikaw ay isang taong may edad na, 18 pataas. Anong malalaking unos ang hindi mo pa naranasan? Paano ka matutokso ng ganitong kaunting ganda? Ako ay naglagay lang ng gamot sa kanya. Ipakita mo ang iyong profesional na kakayahan bilang doktor. Angking. Naka-apply na ito ng 1 minuto. Baka gusto mong lumipat ng lugar. Oh. Mas mabuti pang ikaw na lang ang mag-apply. May isa pang ointment. Ikaw na lang ang mag-apply nito. Kakaumpisa lang ng Encountering Fox.
ay talagang walang kapantay na kasikatan. Pinasasalamatan ng mga netizen ang pagpili ni Kang Yan, na talagang akma sa orihinal na akda. Ano sa tingin mo, Direktor Zhang? Si Kang Yan ang pinakaangkop na kandidato. Walang duda tungkol dito. Ngunit nais kong magpasalamat, sponsor si Miss Angking. Hindi lang sinuportahan ni Miss An ang palabas ko, kundi inirekomenda pa niya sa akin si Kang Yan. Isang bagong artista na may napakagandang talento. Talagang may mata si Miss Angking para sa talento, patunay. Salamat sa mga nagustuhan ang palabas namin. Isang muling nag-aaral na siyam na buntot na fox, pumasok na sa bagong mundo, muling naging isang sikat na superstar, Kang Yan. Talagang swerte ka. Bakit ka nakakakuha ng ganito kalaki? Ako lang si Wuan Wuan, at gusto pang palayasin siya ng langit mula sa akin. Ito ang bag ni babae. Nasa kanya ang jade pendant. Hindi. Nawala na ang kapangyarihan ng jade pendant, susi pabalik sa bahay. Tama nga, nasa babaeng ito. Si Kang Yan ang pinakaangkop na tao, walang duda dyan. Asawa. Ngayon, si Angking at si Kang Yan, napakagulo ng apoy. Ang pananaw ng board sa kanila ay unti-unting nagbabago. Kung patuloy itong pababayaan, si Angking ay tuluyan tayong papaalisin sa kumpanya. Kapag dumating ang oras na iyon, wala na tayong kahit anong baraha. Narinig ko ang sinabi mo, mukhang may paraan ka na. Si Angking ay walang awa, ipinadala ang aking si Xiaolan sa kulungan. At pinalayas ka pa sa kumpanya. Pinilit kaming mawalan ng daan. Kaya't hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Sinasabi mo ba, maaari nating patayin si Shu Hui? Siyempre, kaya rin nating patayin ang kanyang anak. Huwag nang mag-atubili. Kapag talagang itinaboy na tayo, sa araw ng board meeting, magsisisi na tayo ng huli. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Gusto kong kumain ng chicken wings stew. Sige, umakyat ka na sa itaas. Bibili lang ako ng gulay. HMM. Ang gwapo at kaakit-akit, kapatid. Basta't mamaya ay kailangan siyang patayin. Bago siya patayin, hayaan mo munang mag-enjoy ang mga kapatid. Ikaw, araw-araw, ang laman ng isip mo ay ito lang. Wala nang iba, di ba? Sige, mag-ingat ka habang naglalaro. Huwag kang mag-iwan ng bakas, para hindi na mag-imbestiga ang pulis. Pareho tayong mapapahamak. Ayos lang yan, kuya. Narinig ko, mayaman at maganda pa. Sa buhay na ito, hindi pa nakakaranas ng yaman at ganda. Anong ginagawa mo? Sino yung cute mo? Sa mga nakaraang araw, si Anshu ay parang may tinatago. Akala ko may nangyayari, kaya pala dahil sa'yo. Saan ito? Sa bahay ko. Miss Ann, dapat kang magpasalamat sa akin. Kung hindi ako dumating ng maaga, patay ka na. Si Shuli at ang tatay ko, umupa ng tao para pumatay, di ba? Matalino ka, bakit mo ako sinagip? May gusto ka bang ipagawa sa akin? Sa tingin ko, sinabi na ni Kang Yan sa iyo, bakit ako nandito sa mundong ito? At tungkol sa bisa ng pendant na ito, gusto mo bang iligtas ang iyong asawa? Gusto mo bang iligtas ang iyong asawa? Oo. Nasa kamay mo ang jade pendant. Pumunta ako para sa iyo. Kailangan kitang tulungan na i-restart ang jade pendant. Buksan ang oras at espasyo. Mukhang mabibigo ka. Hindi ko alam kung paano i-restart ang jade pendant. Nagsisinungaling si Ginang. Ann, hindi ito magandang bagay. Totoo. Kung alam ko lang kung paano i-restart ang jade pendant, di sana. Matagal ko nang naibalik si Kang Yan sa Kunlun. Walang problema. May oras tayo. Pwede nating subukan ng dahan-dahan. Kang Yan, nasaan ka? Come and save me. Hindi maganda. Nasa peligro si Angking.
Kanina sa unahan natin, parang may tao doon. Mukhang ganun. Ang King. Walang anuman. Kang Yan. Talagang nakakaantig, ah. Kang Yan. Anong sinabi mo noon? Ayaw mong tumulong. Hinayaan mong mamatay ang Wan Yuan. Ngayon, mayroon ka ng taong mahalaga sa iyo. Talaga. Ang mundo ay may magandang siklo. Kung may problema, ako ang harapin mo. Walang kinalaman si Ang King. Huwag masyadong magdramahan sa harap ko. Hindi ako naniniwala sa ganitong mga palabas. Hindi ako pumagit dito. Kung hindi ma-restart ang Jade Pendant ngayon, ibabalik ko ang sarili ko para iligtas si Wanwan. Kayo dalawa ay kailangang mamatay. Huwag na kayong magpumilit, Kang Yan. Sabi ko na, hindi ka nalaban sa akin ngayon. Kang Yan. Ayos lang ako. Yasuharu. 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 Kang Yan. Yasuharu. Yasuharu. Nagising. Kuya Tangyi. Bakit ka nandito? Tinawagan kita, si Kang Yan ang sumagot. Dito ko lang nalaman na may nangyari sa'yo. Kaya't nagmadali akong pumunta rito. Si Kang Yan. Sabi niya, Majay gising ka na. Nasa kusina, nagluluto ng lugaw. Alam mo ba kung sino ang nagkidnap sa'yo? Sino pa ba? Maliban sa tatay ko at sa stepmother ko. Siguradong dahil kay Anne Ruwalan. At sa mga bagay sa kumpanya. Sobrang galit nila sa akin. Lalo na yung stepmother. Ipinadala ko ang kanyang anak sa kulungan. Nawasak na naman ang reputasyon ng anak niya. Sigurado akong gustong-gusto niyang duran ako ng balat, uminom ng dugo ko. Bago pa man makita ang iyong bangkay, si Anshu at Luli tiyak, naghahanap pa rin sa'yo ng lihim. Natakot ako na malaman nila na buhay ka pa, magdulot pa ng gulo. Naka-lockdown na, ang balita na buhay ka. Ayon sa aking kaalaman, si Anshu, si Shuli, at ang pag-aabuso sa pondo. Mga kaso ng suhol at pag-iwas sa buwis. Huwag mag-alala, tutulungan kitang mangalap ng ebidensya. Magpakatatag ka lang sa bahay at magpagaling. Kuya Tangyi. Pareho ka pa rin sa pagkabata mo, yung Anruwalan noong bata pa. Palaging pinapahamak ako sa harap ng tatay ko, nagseselos. Pero sa tuwing iyon, pinoprotektahan mo ako. Kuya Tangyi, talagang salamat sa iyo. Walang anuman sa atin na magsabi ng salamat. Kang Yan. Gising ka na. Nakapagluto na ako ng lugaw. 2 araw ka nang natutulog. Gusto mo bang uminom ng kaunti habang mainit pa? Pero nasugatan ang kamay ko. Hindi ko kayang uminom. Baka pwede mo akong pakainin. Magpahinga ka ng mabuti. Uuna na ako. Kang Yan, pakiusap, ihatid mo si Kuya Tangyi. Sige. Kang Yan, sinisiyasat kita. Salamat sa iyo, sa lahat ng ginawa mo para kay Xiaoqing sa kasal. Simula nang dumating ka. Laging delikado si Xiaoqing sa paligid. Yan Li, siya ay para sa iyo, di ba? Oo. Ngunit si Xiaoqing ang nagligtas sa iyo mula sa panganib na ito. Ang pamilya ni Anshu. Hindi na siya makapag-alala pa sa sarili niya. Nandyan ka sa tabi niya. Kailangan pa niyang madamay sa iyo. Kang Yan. Bigla kayong nagpakita ni Yan Li. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin natutukoy ang inyong pagkatao kung wala si Xiaoqing. Wala rin akong pakialam kung saan kayo nagmula, ano ang gusto ninyong gawin. Pero huwag mo nang hayaang masaktan si Xiaoqing.
Umalis na si Kuya Tangyi. HMM. Bakit? Bakit parang hindi ka masaya? Kung hindi dahil sa akin. Hindi ka sana nahuli ni Yanli. At hindi ka sana nasaktan. Xiaoqing, ito ang dala ko sa'yo, na puro panganib lang ba? Hindi ako katulad ni Tangyi. Naparusahan ang bawat taong nakasakit sa'yo. Wala akong magagawa. Hindi ganito si Kang Yan. Kung hindi ka sana nagligtas sa akin, matagal na akong patay. Kung wala ka, hindi rin ako makakatayo sa board ng matatag. Kung hindi dahil sa iyong pagdating, kahit na wala si Yanli, malamang na pinatay na ako ng mga kidnapper. Kang Yan, hindi ko na mabilang. Ilang beses mo na akong nailigtas, Xiaoqing. Sabi mo nga, di ba? Ano bang sinabi sa'yo ni Kuya Tangyi? Hindi niya alam kung ano ang ginawa mo para sa akin. Kaya, huwag mo masyadong isipin ang mga sinabi niya. Kang Yan. Tumingin ka na lang sa akin. Sige. Ay nako, nasaktan ang kamay ko. Hindi ako makakain. Pakainin mo ako, ha? Kang Yan. Noong gabing iyon, nakita mo rin ba? Talagang umiinom ng dugo ko ang Jade Pendant. Sinabi rin ni Yanli noon, natulungan ko siyang i-restart ang Jade Pendant. Sabi mo, ang susi mo pabalik sa Kunlun ay baka akin. Bakit ako pa talaga? Hindi ba? Kailangan bang uminom ng dugo ko ang Jade Pendant para makabawi? Hindi na kita papayag ang masaktan. Hindi na kita papayag ang masaktan. Hindi ba't gusto mong bumalik sa Kunlun? Laging may ibang paraan. Ngunit pagkatapos nito, hindi na kita papayag ang mapahamak. Kang Yan. Kung isang araw, talagang makakabalik ka sa Kunlun, may isip mo ba ako? Napansin ko sa maraming drama tungkol sa paglalakbay sa panahon. Kapag nagkikita muli ang mga pangunahing tauhan, lahat ay nakakapagsalita ng mga espesyal na romantikong linya. Kung isang araw ay bumalik ka, maari mo bang sabihin ito sa akin? Sabihin mo lang. Sabihin ano? Sabihin mo na matagal na tayong hindi nagkita. Ako ang iyong asawa. Anong ginagawa mo? Nahihiya ka pa. Nagtatawa lang ako. Angking. Naalala mo ba yung gabing iyon? Yung mga sinabi natin, naalala mo ba? Ah, anong sinabi? Naalala mo ba ang gabing iyon? Ang mga sinabi natin, naalala mo ba? Ah, anong sinabi? Pangkat ng mga fox. Hinding-hindi iiwanan ng mga ito ang mga taong kanilang pinili, Angking. Ito ang pangako ko sa iyo. Kang Yan. Magpakailanman. Huwag kang aalis sa akin kailanman. HMM. Ayos. Ayos. Walang problema kung hindi mo matandaan, si Xiaoqing. Wala tayong muling pagkikita. Dahil hindi tayo maghihiwalay. Ano, nag-inom tayo noon. Nawala ako sa sarili. Ano bang sinabi ko? Wala naman. Lumipas na ang kalahating buwan. Walang balita si Angking. Baka talagang patay na siya. Nakakidnap ng mga kidnappers. Kalahating buwan na. Walang kaalaman. Natatakot akong masama ang kalagayan niya. Si Xiaoqing ay anak na babae ko. Nangyari ang ganitong bagay. Mas nalulungkot ako. Ngayon, nakapag-ulat na kami sa pulis. Ngayon ay naghihintay pa kami ng balita mula sa pulis. Ginoong An, magpakatatag ka. Nawalan ng anak sa gitnang edad.
Ingat ka lagi, Ginooan. Kakailan lang naipasa ni Xiaoqing ang pangangalaga sa An Group, at agad siyang pumanaw. Hindi pa niya natutupad ang kanyang mga pangarap, upang mapalago ang An Group ng husto. Bilang kanyang ama, dapat kong tuparin ang kanyang mga hangarin. Ngayon, pinatawag ko kayong lahat para sa meeting na ito, dahil din sa pagkawala ni Xiaoqing. Walang leader ang kumpanya. Kahit na masakit din sa akin ngayon. Para sa kumpanya, at para kina Xiaoqing at sa kanyang ina, kailangan kong magpakatatag, at manatili sa Ang Group. Ipasa ang maliit na Qing, at ang 45% na bahagi niya sa kanyang ina, pagandahin ang kumpanya. Para makapagpahinga na sila ng mag-ina. Asawa, alam ko na mabuting hangarin ang nasa puso mo. Pero kailangang alagaan mo ng mabuti ang sarili mong kalusugan. Huwag mong hayaan na mapagod ang katawan mo. Kung hindi, magiging maluho ang kaluluwa ni Xiaoqing sa langit. Grupo ng Anshi. Ito ang pinakamahalagang bagay na hindi makalimutan ni Xiaoqing. Bilang ama ni Xiaoqing, handa akong ialay ang buhay ko para mapanatili ang kumpanya ng maayos. Noong una akala ko, masama ang relasyon ni Ginoong An at ni Ginang An. Ngunit ngayon, kapag tiningnan mo, sino bang may galit na magulang sa anak? Oo, si An Qing ang pinakaapektado, ang pinakamasakit para kay Ginoong An. Tama ang sinabi ng stepmother. Dad, kung masyado mong pinagod ang sarili mo, magiging masama ang loob ko niyan. Ang King. Buhay ka pa pala. Kaya hindi ka mahahanap, di pala talaga siya namatay. Paano naman mangyayari yun? Bakit siya biglang nandito? Baka nagkamali ang mga kidnapper. Hindi sila nagtagumpay, pero nagdulot ng gulo. Anong nangyari, mahal kong ama? Kanina, umiiyak ka dahil sa aking kamatayan. Ngayon, nakita mo akong bumalik na walang sugat. Hindi ka ba masaya? Ang saya ni An Qing. Kaya pala hindi mo mahanap ang iyong bangkay. Naiintindihan ko na, okay ka pala. Siyempre, ikasisiya ni Papa. Oo nga. Hindi pa nga namin nahanap ang bangkay ko, at nagmamadali ng kunin ang bahagi ko. Akala ko, Dad, nagmamadali ka nang makita akong mamatay. Nagkamali ako sa iyo. Anak, ano bang sinasabi mo? Tatay, siyempre, ang pinaka-inaasahan ko, ay ang iyong kaligtasan. Talaga ba? Walang anuman. Mukhang ang unang artist na pinirmahan ng grupo ng An ay, dapat ikaw. Tama ba? Xiaoqing, anong sinasabi mo? Huwag na kayong magpanggap. Bumili ng tao para pumatay. Gusto niyo akong mawala ng tuluyan. Hindi ba kayong dalawa? Anong sinasabi ni General An tungkol sa pagpatay? Anong nangyayari? Ano bang sitwasyon ito, General An? Xiaoqing. Pwede namang kumain ng walang disiplina, pero hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Alam kong hindi nyo ito aaminin. Mga Ginoo, pakiusap, tingnan nyo ito. Sigurado. Ibinigay ni Shuli sa mga biktima. Lahat ng record ng remittance ay nandyan. Nawala si Miss Ann. Totoo bang may kinalaman sila? Hindi lang basta pag-upa ng mamamatay tao. Ginoong Ann, may mga talaan ng kumpanya dito. Ilang pondo ang inutang mo sa mga nakaraang taon. Hindi nakapagtataka na sa mga nakaraang taon ay kumikita, ngunit laging may kakulangan sa account. Ginoong Ann, pasensya na, tungkol sa paliwanag. Tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Si Ang King. Gusto niyang angkinin ang kumpanya. Gusto akong alisin. Lahat ng ito ay kanyang peke. Peke ko rin. Iniisip ni Pangulong An na ako si Tang Ying. Kailangan ng peking ebidensya para mangolekta ng ebidensya. Ang Tang pamilya ay isang kilalang angkan sa kabisera. Hindi sila maaaring magpanggap ng ebidensya. Talagang mali ang hatian ng kita nitong mga nakaraang taon. Siguradong sina Anshu at Shuli ang may kagagawan. Tinuturing tayong mga tanga. Mga kaibigan, pakinggan ninyo ako. Nasa daan ako papunta rito. Naka-report na kami sa pulis. Sana ay makadalo kayo. Bilang saksi. Sa mga krimen na ginawa ninyong dalawa. Sapat na ito para maabla kayo sa buong buhay ninyo. Ang King, inalagaan ka namin ng maraming taon. Ikaw, maliit na cute, talagang naglakas loob kayong mangloko sa amin. Hinding-hindi kayo magpapakasaya. Dapat noon pa ay itinaboy ko na kayo sa bahay. Matagal na kayong inalagaan. Inalagaan ng isang mabangis na tigre. Sa huli, makakakuha kayo ng karma. Nakalimutan na ninyo, anong ginawa ninyo sa nanay ko. Alam mo na lahat.
Sinasadya ko lang na huli na akong nakakaalam. Anshu. Shuli. Ang natitirang bahagi ng buhay ninyo ay sa bilangguan. Magdasal na lang kayo habang ginugugol ang natitirang buhay. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka na. Hindi sila karapat-dapat sa kahit isang patak ng luha ko. Ngayon, gusto ko lang protektahan ang mga tao sa paligid ko. Ang tinutukoy mo ay si Kang Yan. Oo. Kuya Tangyi. Si Kang Yan ay talagang mabuti. Sana matanggap mo siya. Xiao Qing. Ano ang gusto mo? Hindi ako kailanman nagsalita ng marami, tulad ni Xia Yu. Ngunit ang natamo mo ay sakit lamang. Ayaw kong masaktan ka muli. Si Kang Yan, iba siya. Kuya Tangyi. Maraming bagay talaga. Hindi ko maipaliwanag sa iyo, ngunit sana'y makapagtiwala ka sa akin. Si Kang Yan ay talagang mabuti. Kung nasaktan ka niya, pumunta ka sa akin. Nandito lang ako palagi. HMM. Sige, aalis na ako. Naghihintay pa si Kang Yan sa akin. Sige. Napansin mo ba, na ang jade pendant ay lalong lumiwanag? Sa tingin ko lang. Parang may kung anong bagay na naguguluhan sa loob ko. Anong bagay ang naguguluhan? Kayo mga cultivator, ang hirap intindihin naman. Totoo nga. Parang may tao. Palapit ng palapit sa atin. May tao na. Yan Li. Matagal na hindi tayo nagkita. Nabawi mo na ang iyong kapangyarihan. Mukhang tama ang hula ko. Ang dugo ni Angking ay ang nagbibigay buhay sa Jade Pendant, susi sa pagbabalik ng oras at espasyo. Nandito ako. Hindi ko hahayaang masaktan ka ni Angking muli. Walang makakapigil sa mga bagay na gusto kong makuha. Huwag siyang pabayaan, baka sumabog ang katawan niya at tumaas pa ang kanyang lakas. Mag-ingat. Kang Yan. Kang Yan, kamusta ka? Angking, tumakbo ka na. Saan ako tatakbo? Kang Yan, inalis mo sa akin ang aking pinakamamahal. Ngayon, ako naman ang magpapasakit sa iyo. Ang sakit na ito. Sa unang 20 taon ng buhay ko, ay palagi akong nabubuhay sa mga kasinungalingan at sakit. Hanggang sa nakilala kita. Ikaw ang nagbigay liwanag sa akin. Kang Yan. Dapat talagang namatay na ako. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na mabuhay ng ganito katagal. Nagkaroon ako ng oras. Para makaganti para sa sarili ko at sa nanay ko. Ngayon, nakatanggap na ng parusa ang mga masamang tao. Sa tingin ko, wala na akong mga pagsisisi. Angking. Ano ang balak mong gawin? Kang Yan. Hayaan mong ihatid kita pabalik sa Kunlun. Ayaw kong bumalik. Huwag, Angking. Huwag mo akong ihatid palayo. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ito para sa akin. Tingnan mo, pinili ako ng Jade Pendant. Sa tingin ko, ito ang aking tadhana. Talagang mapagkakatiwalaan pa rin ako ng langit. Sa panahon na kasama kita, tunay akong masaya. Huwag kang mag-alala, Anqing. Huwag. 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 Sasama kita pa uwi. Huwag.
1-1. Saan galing ang munting fox? Baka nabigo sa pagsubok, at napadpad sa aking kuweba. Saan galing ang munting fox? Baka nabigo sa pagsubok, nasa loob na ako ng kuweba ko. Ikaw, maliit na Zoro, mukhang may koneksyon tayo. Sa pagkakataong ito, bababa ako sa mundo para maglakad sa daan ng tribulation. Ang Jade Pendant na ito ay ang aking mahikal na sandata. May kakayahan itong tumawid sa panahon at makapaghatid ng kapangyarihan ng walang katulad. Ako ay bababa sa mundo upang harapin ang tribulation. Hindi na ako maaaring bitbitin ito. Tulungan mo akong bantayan ito, okay? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, basta't maayos mong bantayan ito. Kapag bumalik ako mula sa pagsubok, sasangguni ako sa emperador, itataas kita bilang Diyos, ngunit kailangan mong tandaan, ang amulet na ito ay napakalakas. Huwag mo itong galawin ng basta-basta. Maliit na fox. Kailangan mong ingatan ito ng mabuti. Mahal. Pagod ka na ba? Magpahinga ka muna. Yan Lee. Kang Yan. Paano? Ngayon hindi ka nakasama sa iyong sirang Jade Pendant. Pag may oras, bababa ka ng bundok. Yan Lee. 5 taon mula ngayon, si Wanwan ay pumanaw dahil sa sakit. Kahit ano pa ang mangyari, kapag dumating ang panahon, walang makakapagligtas sa kanya. Yan Lee. Si Wanwan ay isang mortal. Mawawala rin siya balang araw. Kang Yan. Itinuturing kita na parang kapatid. Bakit ka nagsasalita ng ganyan dito? Nandito ako hindi para makipagtalo sa iyo. Ngayon pupunta ako, para sa ikalawang pagpipilian mo. Ibibigay ang lahat ng kasanayan, upang maging isang tao lamang. Pagkaraan ng 5 taon, ikaw at ang iyong asawa, ay sasama sa siklo ng muling pagkabuhay. Basta't pareho kayong pumayag, sa oras na iyon, masisiguro ko, sa bawat pag-ikot sa hinaharap, maaari kayong dalawa na magkasama habang buhay. Kang Yan. Naniniwala ako sa iyo. Mahal. Ayos ka lang ba? Walang anuman. May kailangan pa akong gawin, aalis na ako. Saan ka pupunta? Makikipagkita sa isang tao. Oy, Doktor. Ann. Matagal nang humahabol sa iyo si Ginoong Sia. Mga bulaklak at pampublikong pag-amin pa. Bakit hindi ka pa sumasagot? Tama nga eh. Kahit kami, sumasabay sa iyong liwanag. Kumain na ako ng ilang beses, ng mga dekalidad na tsokolate mula kay Ginoong Sia. Noong nakaraang pagkakataon, si Ginoong Sia ay nag-imbita sa iyo. Ngunit nag-imbita siya ng lahat sa departamento para kumain. Hindi naman ako walang pakialam. Ngunit palagi kong nararamdaman na hindi ako pwedeng makasama sa kanya. Para bang may naggagabay sa dilim. Ospital ng mga tao, hindi ba? Ito na ba ang sinasabi sa alamat? Ikaw walang pandama. Hindi ko rin alam. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng ganitong malakas na kutob noong bata pa ako, nung nagkaroon ng aksidente ang nanay ko.
Noong oras na yun, umiiyak ako ng todo. Ayaw kong sumakay ang nanay ko sa sasakyan na yun. At sa araw na yun, nagkaroon talaga ng aksidente ang sasakyan. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako. Pagkatapos nito, naghiwalay ang tatay at nanay ko. Pumunta ako sa ibang bansa para mag-aral ng medisina. Parang nakatakda na talaga. Pagkatapos, naghiwalay ang tatay at nanay ko. Pumunta ako sa ibang bansa para mag-aral ng medisina. Lahat ay parang nakatakda na talaga. Palagi kong nararamdaman na sa mundong ito. Tiyak na may Diyos-Diyosan. Kung hindi ka namatay sa malaking sakuna, may magandang kapalaran pa. Iniisip ko kasi, siguro ikaw ang iyong tagapag-alaga. Nasa likod mo, gumagabay sa'yo. Sa tingin ko rin. Anong ginagawa mo? Anong oras na? Bakit hindi ka pa bumalik sa kwarto? Matagal na tayong di nagkita. Ako ang iyong asawa. Bring me to the top, can find you in the end.